Ha? Ang paggaya mga kaibigan ng mga boses ng mga sikat na mga personalidad at tinig sa likod ng mga advertisement, patalastas, telenovela ay binibigyang buhay ng tinatawag nating voice dubber, voice artists. Kaya kung nakahanda kayo, tara na! Sabay-sabay nating panoorin mga kaibigan ang pang special episode nito ng ating kasanggang J.R. Langit na pinamagatang Isang Boses, Sangdaang Karakter. Boses na tumatak sa masa. Gabi ng labi. Nagbigay buhay sa karakter ng telenovela. Yung isa lang sa naging kilala, si Jerian Sanchez. Alam mo bang, mahal na mahal kita. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. O pag sumigaw kunyari siya, Sanchez! Tumaya sa mga boses ng mga sikat na personalidad sa bansa. Iba na may connection ba? Leo Martinez, ano naman kagwapo mo naman pala. Ay, si JR, ang pogi-pogi niyan. Lagi kayo manood ng kasangga mo ang langit. Inalang niya ang mga nagmamayari ng boses sa likod ng mga sikat ng mga telenovela, patalastas at drama. Ito po si Paribe. Pasukin natin ang buhay ng mga dubbers at voice artists. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Kaliwanagan mo! Yun! Ako naliwa, ako naliwanan. Tunghayan natin ang mga nagagaling voice artist sa likod ng mga kinagigiliwan nating patalastas, anime, at telenovela. And Petra and Chambalera is leading the pack, but Quickfoot Dudong is catching up from behind the red-derecho para may tataw. Si Flash Baluyo tumahataw din, rawit na hindi na pero sige pa rin ang padyak, ang bilis. Marahil ay ilang beses tayong napabilib ng patalastas na ito sa tuwing maririnig sa mga radyo. Isa lamang ito sa talento ni Pocholo Gonzales, isang voice artist. 16 na taon pa lamang si Pocholo na makipagsabayan sa mga magagaling na voice artists ng bansa. Bago ako mapunta sa limelight na voice acting, 6 years din akong dumadaan sa hirap talaga. Kasi, alam mo naman, kahit sa industriya, politika yan eh. Kahit anong galing mo, minsan may nauna sa'yo eh. So, gumawa ko ng sarili ko. Kasi kaysa pasukin mo yung mundo nila, with the advent of technology, while the technology grows, the need for voiceover also grows. Dahil dito, hindi lamang paglalapat ng boses para sa mga patalastas ang kayang gawin ni Pocholo, maging ang pagboboses sa mga kinagigiliwang animation ng mga batang manonood ay kayang-kaya rin niyang gampanan. Sa mga animation, no, ako yung nagboses sa Bubo Chacha, ang sabi niya. Gandang araw sa inyo, ako pala si Chacha, Bubo Chacha. Ayan, tapos yung Digimon, yung si Gilmon, yung ako nga pala si Gilmon. Gilmon, Digimon. yung Gilmon, ganun. Tapos sa Teenage Mutant Ninja Turtles, ako si Michelangelo, yung Kawabanga dude, ako nga pala si Michelangelo. Isa sa mga paborito ko talaga ay si Cyborg Kuro-chan. Yung boses niya yung Cyborg Kuro-chan. Hey, masabay dito. Mga pala si Cyborg Kuro-chan. kasi a lot of people don't na si ano yun, si Ogi. Pero ako talaga yun. Bukod pa dito, kuwang-kuwa rin ni Pocholo ang boses sa mga kilalang personalidad sa ating bansa, tulad ni dating Pangulong Joseph Estrada. Bye. Wala na, bye. Ayoko, subukan. Bakit ayoko, subukan. Dating Pangulong Fidel Ramos. Wala, first of all, congratulations sa'yo, JR, for being such a good host. Mabuhay ka! Mabuhay ang kampanyan ng Pilipino! Ayan, tapos mga Fernando po. Ano sa sabi niya? Dito ko na. Nasaan ka? Ano naman, harap? Sasabihin ko na. Gayon din ang boses ng ilang mga artista. Leo Martinez, ano naman kagwapo mo naman pala. Ang ano mo pag-gayang diyan. Robin Padilla. Atol, panalo ka bro. Gwapo-gwapo pala.
At marami pang iba talaga. Yung babalo, gusto ko rin gawin niya. Yung, mahaba yung baba ko eh. Habang ginagawa ko to, nangano ka eh. Di ba? Haba na ako, ang pogi mo pala, JR. Tapos yung mga Mark Logan, yung, ay, si JR, ang pogi-pogi niyan. Lagi kayo manood ng kasangga mo ang langit. Minsan na rin ginamit niya ang kanyang boses sa paglalapat sa sinubelang sinubaybayan ng maraming manonood, ang Meteor Garden. Yung tatay ni Sunshine sa Meteor Garden, yung, sinala mo ba si Dawin? Kamukha mo si Sunshine, yung gano'n. Kaya kulit-kulit niya lang. Yung emotion, mis-emotion. Yung biglang, nalulungkot naman ako sa Sunshine. Pero natutuwa rin ako. Yung biglang shifting ng emotion. Ngayon ang gusto kasi nagka-challenge ako. Sa parehong chinovela, gumanap naman sa karakter ng bidang lalaki ang kasamahan ni Pocholo na si Benji. Yung isa lang sa naging kilala, naging sikat, yun nga yung si Jerian Tamusit sa Meteor Garden. Pero ako hindi ka namin Okay. Jerian. Jerian. Okay. Kunyari kausap niya si Sanchay. Sabi niya, Sanchay, alam mo bang, mahal na mahal kita. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Kahit sa India pa. Ganun tipo. Or pag sumigaw kunyari siya, Sanchay! Bukod sa mga chinovela, Koreanovela at telenovela na patok ngayon sa telebisyon, nagamit na rin ni Benji ang kanyang boses sa pag-adab ng mga pelikula. Ano yung nakikita mong future trend para sa mga katulad nyo na nakikita? Pangarap namin sa voice acting industry, ma-recognize kami. Voice acting industry ay isang mahalagang aspeto sa show business. Tulad ni Benji, malaki rin na naging ambag ni Ryan Ang sa industriya ng pagboboses. Ang karamihan ko sa mga characters ko sa mga bata, sa animes, like Shine, sa Akatsukin Chacha, Impossible, sa Unstoppable, sa Impossible, marami pang iba. Kailan ba kami bigyan ng sample? Sa King, actually normal verse yun sa Unstoppable, sa Impossible, pero yung sa Akatsukin Chacha, ginatihan si Shine. Chacha, ang tao-tao naman ni Ria, huwag mo nang pansinin yan! Yun lang yung pinaka-ano kilala na dinag ko. Bukod sa pagiging dubber, translator din si Ryan ng mga dayuhang telenovela. Naging parang language coach ng Meteor Garden. Kasi nagkaroon sila ng problema dati na, kasi may subtitle yung Meteor Garden, di ba? So hindi sumasabay yung sinasabi nila sa lumalabas sa subtitle. So kinuha nila yung service ko para gawing sync siya sa audio, sa kanya sa subtitle. Sa mga nag-anayos na maging dubber tulad ko, isipin nyo lang na kaya nyo yan. Magsikap lang kayo, konting saga, sa una talaga mahirap. Pero sa huli, confidence lang talaga magdadala sa inyo eh. Kung wala kayong confidence, hindi ka makakapasok dito. Kasi talagang sa una, mahihiya ka talaga kasi gagaling talaga nila eh, na mga kasabayan mo. So yun lang, konting saga. Practice, more practice. Sa pagbabalik ng Kasangga Mo ang Langit. Dahil nga marami na nakaka-interest sa industriya natin, marami yung sumusubok at pumasok sa pagdadab. Unfortunately, hindi lahat ng tao pwedeng mag-dub. Let's get it rumba! Ito si Brian Digsay, tulad nila Pocholo, Benji at Ryan. Boses rin ang kanyang naging puhunan upang magtagumpay sa larangan ng sining. Mula sa pagiging DJ sa iba't ibang istasyon, siya ngayon ay isa na rin sa mga in-demand na voice artist. Ang forte ko kasi is English, voiceovers, at announcer side. Ang dami kong commercial na ginawa. Sa hosting ko, ang dami ko namin ginawa. Sa Dynasty Trading, nagagawa ko din mag-character voiceover, especially for dubbing. Like for example, Ray Langit. Yan, di ba? So, alam naman ang lahat kung paano siya mag-deliver ng boses. Margado ko na yan, di ba? Pero yung certain character ng boses niya, so sinabi yung, mga pataliwa, pumunod sa kanan, gusto mo namang boses, Muppet, for example, like Elmo. I'm a wonderful girl! Di ba? O di naman kaya, si Mr. Bean. For example, Mr. Bean. Hello, Daddy! Karaniwang boses na ating taglay, maaari pang pag-ibayuhin upang makalika ng sangdaang panibagong karakter.
30 years. Additionally, backed by over $100 billion in assets and the knowledge that every customer. Isang workshop ang binuksan ng Creative Voices Production sa pangunguna ng magkakaibigang Pocholo, Benji, Ryan at Brian para sa mga nais maging voice artist tulad nila. Ang tawag sa workshop ay voice work, voice acting and dubbing workshop. Number 1, ang meaning namin ay sana you have to have a decent speaking voice. In the way na napapakinggan ka ng malinaw, that the way you speak and people hear you is very important. Second, you have to have good reading skills. Yung nakakabasa ng ahead of time sa kanilang mga dapat i-deliver is very good. We also teach techniques on how to read ahead of your script by road mapping it. Third, you must be able to take directions very well. Kung ano yung sabihin sa'yo ng director, kailangan gawin mo. And fourth, they are willing to spend the necessary time to train. Create yung Creative Voices Production. Para matulungan ko rin ang mga kapwa ko voice artists na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kasi ang problema sa mga voice talent, they just wait eh. Kumbaga, hintayin mo ang tawag ng mga directors. Batid ng kanilang grupo na sumabilis sa pag-angat ng modernisasyon ay higit nilang dapat linangin ang kanilang mga talento. Sino kaya itong kakaibang nilalang na humahawak sa akin? Sa tanda ng panahon, sumasabay din ang pagunlad ng industriya ng pagpuposes. Marami mang nagbago, nananaig pa rin ang talentong Pilipino sa pagiging malikhain. Naway mabigyan ng pansin ang kanilang hindi matatawarang kontribusyon sa larangan ng sining. Kaya rin bigyan ninyo ay pang-spesyal na pagkatakal namin para tuntunan nakapagkatilang ng ibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muling sa alam reporter Racer Larry, ito po si Andre. Ako naman, si J.R. Langi. Maraming tandaan, Sana ng laban! Kasama mo lang!